Nagdungan, Gid. 2, 3, go. Welcome to Lakawan! Hi guys, Happy New Year! So to start our 2025 travel, masugod ta diri mismo sa Cadiz City So we'll be going to Lakawan Island. So it's just 15 minutes travel from the city proper. So while you enjoy the view, I'll provide later kung paano pupunta doon sa island mismo. So stay tuned! So kung manggagaling kayo sa city proper, here on the left side, makikita nyo yung Cadiz District Hospital, established 1990s. So, if manggagaling kayo sa Manila, I would suggest na sumakay kayo ng eroplano papunta ng Bacolod City na flight. So, from Bacolod City, may masasakyan kayo yung katulad ng bus na yun, yung nadumaan kanina, yung Ceres bus. Mayroong diretso yun ng Cadiz City. So, bumaba lang kayo sa Crossing Martesan yung tawag doon or sa Burgos. Alam ng mga driver yun papunta. So pag dating nyo dyan sa Crossing Burgos o Martesan, meron ng mga tricycle agad dyan na mag-aabang sa inyo. Sabihin nyo lang pupunta kayo ng Lakawan Island. So yung fare, hindi ko alam kasi last time na pumunta kami is parang 200 pesos. 4 na kami yung naghati doon sa tricycle. Papunta doon sa pantalan mismo nung Lakawan Island. So, ang other options is, si Lakawan Island ay mayroong Facebook page. So, pwede din kayo kumuha doon ng package. Yung package nila is, may room na kayo kung gusto niyo ng overnight. So, usually, pang overnight yung package pala nila. So, pwede nyong kunin yon kasi meron yung hatid sundo from the island mismo. So, mas madali, mas matahimik yung buhay nyo doon pag yun yung sinakyan nyo. So, yun yung dalawang options na masasuggest ko. So, ito din, sa left side na to, makikita nyo yung bagong-bagong City Hardware na pinayo dito sa Cadiz City. Nag-open lang yata to last years, mga fourth quarter, nung 2024. So, yun yung mga changes na meron dito. So, while traveling, enjoy nyo ulit yung mga katubuhan na mga view na meron dito sa Cadiz City. So, hope to provide you details pa mamaya doon pag dumating na tayo. So, ito, papunta na tayo ngayon. Malapit na lang tayo dito pumunta sa destination natin, which is yun nga, yung sa Crossing Martesan palabas. And ito na nga, pupunta tayo. So, pag nakita nyo yan yung terminal. Dyan mismo yung bus titigil. Tapos yan, ito na yung rotonda or siya parang welcome to Barangay Burgos. So, dyan yun, papasok yung mga tricycle. So, pag nakikita nyo yan, yun, ibig sabihin nasa tamang daan kayo. So, alam na ng mga tricycle driver yun. So, huwag kayong mag-alala. Kasi mababait naman yung mga tao dito sa Cadiz City. At for sure, hindi kayo malalamangan. So, pag pupunta pala kayo dito sa Lakawan Island, ang bago nilang agreement or yung mga pwede kayo magdala ng mga pagkain kasi kasama pwede na libre siya na magbitbit, pero ang meron silang core cage is yung mga inumin. Pero masuggest ko kung meron kayong inumin na dadalhin or yung tubig, malalaking container or galon, itago nyo na lang. Kasi gano'n ginawa namin para mas hindi naman sila strict doon na titingnan mismo yung loob ng bag nyo. At tatanungin lang kayo. So, sabihin nyo na lang na wala kayong dala. Mas safe yun na answer pag tinanong kayo. So, ito na. Papasok na tayo doon sa medyo malapit na part na ng pantalan papuntang Lakawan. So, enjoy nyo muna yung view. Tapos, balikan ko kayo later pag nandun na tayo mismo sa may parking area. So, ito, papasok na tayo dito sa may pier/pantalan doon sa
papunta ng Lacawan Island. So, ang parking dito is 75 pesos per car. So, pag overnight, ang sabi is parang 180 pesos. So, syempre, kung may kotse kayo at gusto nyo mag-overnight, so pwede nyo maiwan dito yung kotse nyo. Yun nga, may bayaran lang kayong overnight parking. Pero pag hindi kayo overnight parking, okay lang din naman. So, yan, maluwag yung parking. At ito yung kasama namin, yung naka-green na kotse. So, ito, papunta na kami sa loob ng Pantalan or pier kasi magbabayad na kami ng mga need bayaran. So, ito yung direction papunta ng Lacawan Island if galing kayo ng Bacolod City. So, it's 1 hour 15 minutes travel. Pero yung isla mismo, ito sa baba, it's a 16-hectare land na ang size ng Lacawan. Ayan, tingnan nyo. Maliit lang siya, kaya nyo siyang ikutin within ilang minutes. So, pag nag-bayad kayo, makikita nyo ang activities na pwede dito. So, separate bayad nun. Yung payment nyo kasama na yung entrance fee, terminal fee, yung regular boat trip na back and forth, yung cottages kasama na din, at saka yung access sa Tauhay Floating Bar. So mamaya makikita nyo yung itsura ng Tauhay Floating Bar. And additionally, pag birthday month nyo, libre ka sa entrance dito sa island. And also, pag nag-book kayo online ahead, so magiging 400 pesos na lang yung babayaran nyo. Kasi naka-promo sila ngayon for the month of January. Instead of 750, magiging 450 pesos pag walk-in. So, pag hindi walk-in, 400. So, ayan. Tingnan mo, daming nagbibenta dito. So, mabubudol ka din dito. So, ito na. Papunta na kami sa sasakyan naming bangka. Tatawid na papunta ng island. So, ito yung itsura ng Pantalan or yung pier ng sakayan ng bangka. So, makikita nyo mahangin siya. At medyo maalon siya nung time na to. Pero ang aga namin, it's 8 a.m. to 9 a.m. kami nito nung pumunta. Pero smooth naman. Hindi na siya ganun ka maalon. At sobrang low tide pa to. So, imagine kung high tide pa to nung papunta kami dun sa island. So, sigurado malalakas yung alon. At nung time na to, hindi masyado maaraw. Kaya maganda pa kasi maaga kami pumunta. Pero nung tanghali na, sobrang maaraw na siya nung nandun na kami mismo sa island. Kaya sunog kami lahat kasi yun nga, sobrang sikat ng araw at masakit siya sa balat. So yung sunscreen mo dapat, or ano man ilalagay mo dun sa balat mo, kaya dapat doble, triple mo siyang i-apply sa skin mo para hindi ka masunog. So ito, since kami nauna, so makakapwesto ka sa unahan, basta sama-sama kayo na makasakay na batch nyo na nakapagbayad. So dito na po kami sa unahan ng bangka. Welcome to Lacawan Resort. So it's in Cadiz City, mga 15 minutes from the city proper. So mga ilang beses ko na rin pinuntahan to. And so today punta tayo dito. Ayan yung view. So ito siya. So white sand siya. And then maano lang ngayon kasi hindi masyado pa mataas yung tubig. So low tide. Kaya nakikita natin sa ilalim. At maraming tao ngayon. So ayan. I-ano man yan yung guide mamay. Punta dito.
Mga taong tao. Package number 12. Ang Tagyo. Are, number 12. Wow! Family. So here, we're currently exploring the beach. And eto, mayroon silang signage. So, lakawan, ini-spell nila. So, lapitan natin. Tingnan natin yung spelling. It's letter L, A, K, A, A, W, O, at saka N. So, ang sa beach din nila na side. So, ngayon kasi low tide pa rin. So, kung nakita nyo dito, meron siyang duyan. Tapos, doon yung mga cottages. Tapos, ito yung parang nipa hut nila na maliit. So, ayan, pwede kayong mag-pictorial din dyan. Tapos, yun, yung ano nila, bar. So, pwede kayong mag-order ng food at drinks dito. Mamaya, order tayo ng mango shake. Tapos, ito yung sikat na sa kanila, yung bridge. Yung bridge, pwede din kayo mag-pictorial. So, kanina, nag-video din ako dyan nung pagdating namin. And then, sa ilalim, pwede kayong mag-picture. Wait, i-zoom natin para mas makita nyo. Sayang. Yung sa parang bridge niya. So, maganda mag-pictorial dyan. Ayan, may naliligo din currently kahit mababa yung tubig. Ayan, ito yung sa ano ng beach. So, naka-zoom lang to. So, ito yung sa may tulay banda. So, umakyat ako dito para makuha ng video. Tsaka yung view niya pag dito ka sa tulay. Ayan, 360 yung kuha ko. So, may lifeguard din dito na nakabantay. Pero currently, baka naka-lunch break. Tapos ito yung waiting area. Baka uuwi na kayo. So, dito kayo punta. Antay nyo dito. May cushion seats. Tingnan nyo. Daming kulay siya. Tapos, parang, ito yung reception ng hotel. Tapos, doon banda yung restaurant. Tapos dito pwede rin naman kayo pag-set up. Tapos yun doon yung bar. So pwede kang umorder ng inumin. Yan. So iikot kami sa likod. Tatry namin explore. Ito yung sa mga likod na site. Ito yung sample ng mga sweets nila. So bring your A. So may room ka na, tapos parang may veranda ka na. Fully air-conditioned yung room. So, kung gusto nyo mag-overnight, dito. Tapos, itong likod na part, yun, doon kami pupunta kasi hindi pa kami nakapasyal doon. Tapos, ito pa rin yung iba pang rooms nila. So, ito naman, yung baka ibang presyo dito. Yun. Tapos nahugasan na rin kayo ng paa kasi may gripo. Yan, functioning siya. Tapos sabi ng kapatid ko, yung nandun sa bandang unahan na side, yung sa far away, dun daw yung mga group bookings. So isang room kasya 8 tao for almost 6K.
6K overall or lahat, hindi siya per head. Sobrang laki ng in-improve nitong place na to. Dati kasi hindi, ano siya, private owned, tapos binili siya ng government, tapos may nagre-rent ngayon. Ako ilang years to naka-rent, so dinevelop yung place, so naging ano siya, pinagkakakitaan. So sulit naman yung ginastos kasi nag-improve na. So ito yung sabi ng kapatid ko, yung room na pang maramihan. So ayan, dito kayo magsistay. In fairness, parang fully book sila. Ang daming nakabook. Pupunta kami dito sa kabilang side ng resort. So, ito. Ang daming nag-ano dito. Nagsist. Tapos bar siya. Kaso, pinagyo. So, hindi na siya nagamit. Pero, ang magandang part dito, tahimik. At, may sandbar. Puntahan natin. Ito. So, pang lawak nung ano niya, ng pagka-low tide. Kaya mahirap din lumangoy kasi malayo yung tubig. Dito tayo sa kabilang side. Yan. Yun yung ano, Tauhay Floating Bar. Pupuntahan din natin mamaya yan. Kaso low tide pa kasi. So, hopefully makapag Tauhay Floating Bar tayo. Kasi kasama siya sa entrance fee na binayaran namin. So, ayan. Yung sandbar. So, from the restaurant sa likod to. So, pupunta ka nyo dito. Kung gusto nyo, kung trip nyo lang naman. So, meron silang campsite. Ayan. So, this is the campsite. Tapos yan. Pwede na kayo maglatag ng tent nyo. Ayan, tingnan natin dito. So, yung mga campsite nila, meron namang siyang CR. Ito, mga CR to. So, pwede kayo mag-shower. Tapos, ito, malaki yung space. Tapos, beachfront na rin siya. Pero, sa likod na part to ng beach. So, ngayon, pa high tide na siya ulit. Kanina kasi walang tubig eh. Kasi low tide. Yan, shower. Tapos, CR. So, ayan. Punta tayo dito sa may beachfront ng campsite nila. Ayan. So, mahangin yung side na to compared doon sa kabilang side. Kaya, mas masarap tumambay dito. Ayan. So, eto siya. May ano natin, yung shoreline. Ayun, may sandbar doon. Tapos, dito. Ito yung sa side naman na may campsite. So, may mga lumot lang na tuyo. So, ito yung signage ng Gapawon. And, yan, kanina yung spell natin. Pero, sana pupunta tayo doon sa Tauhay Floating Bar. So, sasakay ka ng pangka na puti. Itong mga tao na to na naglalakad. Ito, pabalik na to ng city doon sa Pantalan.
sa pier. Yung toy floating barn doon sa likod. Kaso, ang pangit niya ngayon, hindi siya well decorated. So, parang hindi worth it na puntahan natin yun doon. Siguro next time, puntahan natin. So, ito na lang muna tayo sa isla. At ang init, it's almost 3:30 PM. So, pauwi na tayo. At mag last look tayo dito sa sa bridge nung Lakawon. Natin dito. So hopefully kabalik tayo dito this year ulit. And mapunta na natin yung floating bar kasi para na-decorate nila ng maganda. So sa vlog na to, ilalagay ko din naman yung expenses kung paano pumunta dito from Bacolod City to Cadiz City. So thank you sa nanonood and I hope enjoy kayo sa vlog na to regarding sa Lakawon. Thank you. Bye-bye.